Habang nasa meeting si Santino, ay lumabas na muna si Lian para makapaglakad-lakad dahil ayaw niyang magmanas sa mga paa niya. Malapit na siyang may 5 buwan, kaya medyo mabilis nang lumaki ang tiyan niya. Kapag may nakakasalubong siyang mga empleyado ng kumpanya, ay yumuyuko ang mga ito sa kanya dahil kilala na siya bilang asawa ni Santino. Nasalabi na siya nang makita niya si Trixie. Napakunot siya ng noo dahil anong ginagawa ni Trixie dito. Hindi niya na lang sana papansinin si Trixie. Pero nakita siya ni Trixie. Sumeryoso ang mga mata ni Trixie sa kanya, mabilis na nilapitan si Lian. Tumalikod si Lian, pero mabilis siyang nilapitan ni Trixie. Hinarangan ni Trixie ang daanan ni Lian sa kanya, ito matalim tinignan sa mga mata. "Ano bang ginagawa mo?" tanong ni Lian. Tinignan ni Trixie ang kabuuan ni Lian saka siya hilaw na tumawa. "Buntis ka na pala," wika nito. Nang huli niyang makita si Lian, hindi pa malaki ang tiyan nito. "Anong ginagawa mo dito?" tanong pa rin ni Lian dahil hindi naman pumupunta ang pamilya niya sa kumpanya ng VLG kung walang meeting. "Akalain mo nga naman. Ito na ba ang karamang iniwan mo sa amin? Sinumpa mo bang pamilya namin bago ka umalis sa bahay? Bakit? Bakit ang unfair Lian? Ikaw yung anak sa labas. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi na naging masaya si mommy. Ikaw at ang mommy mo ang dahilan kung bakit parang hindi na kompletong pamilya namin. Pero bakit ikaw pang magandang buhay ngayon? Minahal ka ni Enzo. Ikaw ang mahal ni Enzo. Naagaw ko nga sa'yo. Pero hindi ang puso niya. Niloko ka niya pero ikaw ngayon ang masaya. Ikaw ang maganda ang buhay. Masaya ka na? Masaya ka na bang unti-unti na kaming bumabagsak? Ito ang gusto mo para sa amin. Isinumpa mo ba kami?" Halos maiyak na saad ni Trixie na natiling tahimik si Lian habang salubong ang mga kilay na nakatingin sa kapatid niya. Siya pa ba ang masama kung siya ang maganda at tahimik ang buhay ngayon? "Ginagantihan mo ba kami? Sabihin mo nga sa akin, palihim mo ba kaming pinapabagsak?" Patuloy ni Trixie. Wala namang nararamdamang galit si Lian sa kanya. "Hindi ako katulad ng iniisip mo, Trixie. Kung ano man ang nangyari sa inyo ngayon, wala akong kinalaman doon," aniya. Hilaw namang natawa si Trixie. "Wala kang kinalaman? Hindi ba't lumapit si Daddy sa'yo para manghiram ng pera? Kung pinahiram mo lang sana siya, hindi sana siya mababaril dahil sa mga taong naniningil sa kanya." Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Lian. "Nabaril ang daddy nila? What do you mean? Paano nabaril? Bakit may mga humahabol sa kanya? Nasaan ang pera ng kumpanya?" Nagtataka niyang saad. "Wala ka na talagang pakialam sa pamilya natin, no? Porket ba nakapag-asawa ka ng mayaman, kaya wala ka nang pakialam kung anong nangyayari sa amin. Ni hindi mo man lang alamin ang kalagayan namin. Umalis ka ba ng kumpanya dahil alam mong pabagsak na yon, ha?" Napataas ang boses ni Trixie. Dahil siya galit, hindi niya maiwasang hindi mainggit sa buhay na meron ngayon si Lian. Siya dapat ang masaya. Siya dapat ang prinsesa. Siya dapat ang minamahal ng sobra. Pero ano bang nagawa ni Lian para ipagkaloob sa kanyang lahat ng gusto ni Trixie? Umiling si Lian. Wala siyang alam sa nangyari sa kumpanya nila. Dahil bago siya umalis, maayos naman ang lahat. Matagal niyang nakasama ang kanyang ama pero wala siyang nabalitaan na may pinagkautangan ito. "Kumusta si Daddy?" Hindi maiwasang hindi mag-alala ni Lian. Ama pa rin niya ang napahamak. Hindi niya maiwasang hindi makonsensya. Pero wala naman siyang pera para ipahiram dito. "Kumusta? Marunong ka ba talagang mangamusta? Ang saya-saya mo sa mga nakatag na post sa FB mo. Minsan lang namang nakiusap si Daddy sa'yo. Minsan lang naman siyang lumapit sa'yo pero bakit hindi mo siya pinagbigyan? Kung ulitin man niyang mangutang ulit sa'yo na hindi man lang niya nababayaran ang inutang niya, sana doon ka palang nagdamot. Gumaganti ka ba dahil hindi ka man lang magawang ipasyal ni Daddy ng mga bata pa tayo? Hindi mo man lang ba maintindihan ang kalagayan ng pamilya namin ang dahil sa'yo? My dad is trying to fix their relationship. Hindi mo ba naisip na sa tuwing nakikita ka ni Mommy, pagtataksil ni Daddy naaalala niya? Iniisip mo bang hindi ka mahal ni Daddy, na hindi ka mahalaga sa kanya? Kung wala talaga siyang pakialam sa'yo, sa tingin mo ba, hahanapin ka niya? Sa tingin mo ba, idadala ka niya sa bahay namin kasamang lola mo? Kung marami mang naging pagkukulang si Daddy sa'yo, sana alalahanin mong marami rin naman siyang nagawa para sa'yo." Mahabang litanya ni Trixie. Mararamdaman mo ang galit niya. Humugot ng malalim na buntong hininga si Lian.
Hindi niya binitawan ang mga titig niya kay Trixie na nanunubig ng mga mata. Kailangan pa ba ako saktan ni Daddy para lang gawin kung gusto niya? Kailangan ba niya akong sigawan? Hindi ba dapat at makiusap siya sa akin ng maayos dahil may kailangan siya? Kailangan ba niya akong utusan para gawin kung gusto niya? Hindi birong nakuha nila ni Lola Marta kay Santino. Wala akong perang pinatago kay Santino para ipahiram sa kanila. Hilaw na tumawa si Trixie. Tuluyang bumagsak ang mga luha niya nang mariin niyang ipinikit ang mga mata niya. Hindi mo pa nga siguro kilala si Daddy. Hindi naman kita masisisi dahil nasa isang bahay nga tayo pero hindi naman kayo madalas na mag-usap at magkasama. Nahihiya lang si Daddy dahil kailangan niyang manghiram sa'yo. Sinusubukan niya lang itagong hiya niya, kaya pagalit ka niyang kausapin. Sana makatulog ka sa gabi habang alam mo kung anong nangyayari sa pamilya namin. Sana may isip mong tinanggap ka ni Mommy, kahit na masakit para sa kanyang pagtataksil ni Daddy sa kanya. Pangongonsensya pa ni Trixie. Hindi alam ni Lian kung sinasadya ba ni Trixie na konsensyahin siya para mapilitan siyang kausapin si Santino na magpahiram ng pera sa pamilya niya. Lian, naagaw ang atensyon nila nang may tumawag kay Lian. Nilingon naman ni Lian ang tumawag sa kanya. Tita Mabel, usal niya nang makilala niya to. Bigla namang rumihistro ang galit sa mukha ni Mabel nang maalala niyang pang-agaw nito sa fiancé ng anak niya. Mabilis nilapitan ni Mabel si Lian sa kanya ito sinampal. Nagulat naman si Lian. Maayos naman ang relasyon nila noong nasa high school pa sila ni Bianca. Ang kapal naman ng mukha mo. Pagkatapos kitang tanggapin sa loob ng pamamahay ko, aagawan mo pa ng anak ko. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? May diing sad ni Mabel. Natahimik naman si Lian. Alam niya na kung bakit galit sa kanya ang ina ni Bianca. Tahimik namang nakikinig si Trixie sa kanilang dalawa. Hindi kilala ni Trixie si Mabel. Ramdam ni Lian ang pag-iinit ng pisngi niya dahil sa sampal ni Mabel. Nakayukulang si Lian. Iniisip niya kung iniisip ba ng pamilya ni Bianca na inagaw niya nga si Santino mula kay Bianca. Itinuring kang kaibigan ng anak ko, tapos ganitong gagawin mo sa kanya? Aagawin mo ang fiancé niya? Ang kapal talaga ng mukha niyong mga lusero. Pagkatapos kami pagnakawan ng daddy mo, nanakawin mo rin ang fiancé ng anak ko? Galit na wika ni Mabel. Salubong na ang mga kilay ni Trixie dahil sa pagtataka. Kilala ni Mabel ang pamilya nila. Nanatiling tahimik si Trixie para mapakinggan ng lahat. Hindi ko inagaw sa kanya si Santino, tita. Please believe me po. High school kami nang umalis po kayo ng bansa at mawalan na ako ng balita kay Bianca. Hindi ko alam kung ano na pong nangyari sa kanya at kung sino na pong mga nakakasama niya. Nang magpakasal kami ni Santino, wala po kong alam sa nakaraan nilang dalawa. Nitong mga nakaraang linggo ko na lang din po nalaman na may nakaraan pala sila. Mihinang saad ni Lian. Hinawakan ni Mabel sa baba si Lian saka sa pilitang inangat yon. Kung may kahihiyan ka talaga at kaibigan pa rin ang turing mo sa anak ko, hiwalayan mo si Santino at hayaan mo na lang silang dalawang magsama. Wika ni Mabel. Hindi naman na natiis ni Trixie. Humarang na siya sa harap ni Lian at hinarap si Mabel. Sino ka ba para utusan siya? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Walang inaagaw si Lian. Ikaw bang ina ni Bianca? Dahil wala namang ibang kaibigan ng babaeng to kung hindi si Bianca lang. Hindi ba't sinabi niya nang wala siyang inagaw? Naging sila nang wala silang tinatapakan na ibang tao. Hindi mo rin mapaghihiwalay ang mga kasal na. Huwag ka nga magmagaling. Kung meron ka mang dapat pagsabihang lumayo, yung anak mo yun. Pagsabihan mo siyang lumayo sa taong kasal na. Matutong tumanggap ng pagkatalo. Taas noong saad ni Trixie. Tinaasan ni Mabel ng kilay si Trixie. Hindi niya ito kilala na anak ni Warren Lucero. Huwag ka nga mangialam. Kami ang nag-uusap dito. Matuto kang gumalang. Huwag kang sumingit-singit kapag may nag-uusap pa. Hilaw namang natawa si Trixie. Hindi ba't ikaw itong sumingit na lang habang nag-uusap kaming dalawa? Sagot naman ni Trixie. Buong lakas na hinila ni Mabel si Trixie para makita niya si Lian na nasa likod nito. Hiwalayan mo si Santino, Lian. Ikaw man ang pinakasalan. Nag-propose man lang ba sa'yo si Santino? Kung gusto mong manatiling maayos ang relasyon natin, maasahan ba kita? Ani ni Mabel. Umiling naman si Lian, ikinagalit ni Mabel.
Hindi ko po yun magagawa. Kasal po kami ni Santino at kung nakikita niyo po, dinadala ko ng magiging anak namin ni Santino. Hindi ko po inagaw si Santino kay Bianca. I'm sorry po, hindi ko magagawang gusto niyo dahil kahit kausapin niya si Santino, hindi niya nababalikan si Bianca. Sa sinabi niyo ni Lian ay muli siyang sinampal ni Mabel. Siya galit naman ni Trixie, tinulak niya si Mabel sa kato sinampal. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang buntis siya? Hindi ka ba natatakot? Nasa property ka ng mga Villafarte. At sa tingin mo, sasantuhin ka nila kapag nalaman nilang ginagawa mo kay Lian? Kung ako sa'yo, hindi ko naguguluhin si Lian. Dahil lang sa hindi matanggap ng anak mong hiwalay na sila ni Santino. Dahil oras na nalaman ng eldest daughter ng mga Villafarte ang ginagawa mo sa kanya, maghihiwalay ang mga buhok mo sa anit mo. Pagbabanta ni Trixie. Bastos ka! Akma sanang sasampalin ni Mabel si Trixie nang mahawakan ni Trixie ang kamay ni Mabel. Sasaktan mo ko? Kung ikaw nagawa mong saktan si Lian, wag mo kong igaya sa kanya. Makikipagpatayan talaga ako sa mga katulad mo. Hindi ako mahina kagaya ng babaeng yan. Masungit na saad ni Trixie. Nang makita naman ni Trixie si Paloma ay mabilis niya itong tinawag. Hoy, Villafarte! Malakas niyang sigaw. Tiningnan naman siya ni Paloma. Nang gagalaitin naman siya galit si Mabel sa kanya tiningnan si Lian. Hindi pa itong huli nating pagkikita. Tandaan mo yan! Kung wala akong ginawa noon sa ginawa ng daddy mo, hindi na ako papayag ngayon dahil anak kong sinasaktan mo. May diing pagbabanta ni Mabel sa kato umalis. Hoy! Bumalik ka ditong matanda ka! Sigaw ni Trixie. What is happening here? Seryosong tanong ni Paloma. Tinignan niya si Lian at pansin niyang namumula ang pisngi nito. Tinignan niya si Trixie. Ikaw! Hindi ba't kapatid mo to si Lian? Wika ni Paloma. Tumango naman si Lian. Seryosong tinignan ni Paloma si Trixie. Sinaktan mo ba siya? Sinampal mo ba siya? Seryosong tanong ni Paloma. Kung binabantayan mo lang ang hipag mo, malalaman mo kung anong nangyari sa kanya. Kung ayaw mo masaktan niya ng ibang tao, itali mo sa leeg mo. Masungit naman na sagot ni Trixie sa kanya tinignan si Lian. Hindi na usong pa-inosente ngayon, Lian. Kung mananatiling ganyan ang ugali mo, mamalaiting ka ng ibang tao at sasaktan ka lang nila. Wala kang kwenta. Wika nito saka siya umalis. Hinaplos naman ni Paloma ang pisngi ni Lian. Ano nangyari dyan? Tanong niya. Bumalik naman si Trixie kaya napatingin sa kanya si Lian at Paloma. Siya nga pala, kung sakali mang hindi sabihin ng kapatid ko kung sino kausap naming babae kanina. Siya lang naman ang ina ni Bianca na ex pala ng kapatid mo. Hindi kami close ni Lian pero nakakabwisit pala makitang kahinaan niya. That woman lately, yung ina ni Bianca, sinampal niyang kamahalan mong hipag at alam mo kung anong pinapagawa niya kay Lian. Gusto niyang hiwalayan ni Lian ng kapatid mo. Wala na akong pakialam sa pamilya niyo. Pahabol pa niya sa kata ulit umalis. Nagsalubong ang mga kilay ni Paloma. Talagang nagsumbong pang babaeng sa nanay niya, ha? Siya itong nanakit tapos siya itong hindi makamove on ngayon. Umaasa pa talagang pamilyang yon, naiiwan ka ni Santino para lang balikan si Bianca? Manigas sila, mabubulok na lang ang mga katawan nila pero hindi babalikan ni Santino ang babaeng yon. Galit na wika ni Paloma sa kanya tinignan si Lian. Sa susunod na puntahan ka na naman ng babaeng yon, tawagan mo ko kagad. At ako ang haharap sa kanya. Mga pamilyang hindi marunong mag-move on. Nangingit-ngit ang mga ngipin ni Paloma dahil sa inis. Love! Tawag ni Santino na makita niya si Lian. Hinarap naman kaagad ni Paloma ang kapatid niya. Si Mabel Baker, sinampal ng asawa mo at pinagbabantaan. Kausapin mo pamilyang yon at ipaliwanag mo sa kanila kung bakit ayaw mo nang bumalik kay Bianca. Turuan mo sila kung paano mag-move on. Naiinis na saad ni Paloma saka siya umalis. Tinignan naman ni Santino na may pag-aalala sa asawa niya. Bakit ka ba lumabas? Totoo bang sinabi ni ate? Tumango naman si Lian. Niyakap ni Santino ang asawa niya sa kanya hinaplos ang buhok nito. Hindi na to mauulit. Walang sino man ang pwedeng saktan ka. Kakausapin ko sila. Wika niya. Lumipas ang mga araw, hindi mawala sa isip ni Lian ang mga sinabi sa kanya ni Mabel. Iniisip niya kung inutusan ba ni Bianca ang ina nito para kausapin siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Lian. Gusto niya sanang makausap si Bianca pero mukhang wala lang din siyang magagawa para pakiusapan to. Bakit ba nangyayari to sa kanila?
Buntis pa naman siya. Akala niya't nakausap niya ng maayos si Bianca at naipaliwanag ang lahat. Pero mukhang desidido pa rin si Bianca na mabawi si Santino. Malaki naman ang tiwala ni Lian sa asawa niya pero wala siyang tiwala sa pamilya ni Bianca. Nag-aalala siya na baka makahanap ang mga to ng kahinaan ni Santino para mapwersa nilang asawa niya na hiwalayan siya at balikan si Bianca. Hinilot ni Lian ang sentido niya, pinilig niyang ulo niya. Ayaw niya na sana mag-isip ng kung ano-ano pero hindi niya maiwasan dahil sa kalagayan niya. Apo, napaangat ang tingin ni Lian. Ikinurap-kurap niyang mga mata niya dahil hindi niya namalayang nakatulala na pala siya. Nasa hardin siya. Hindi siya sumama kay Santino ngayon dahil gusto niyang magpahinga. Naupo si Elsa sa upuang nasa harapan ni Lian. Nabalitaan kong nangyari sa daddy mo. Kamusta na ba siya? Tanong ni Elsa. Umiling naman si Lian dahil wala siyang alam. Nagme-message ako kay Trixie, Lola, pero hindi niya ako nire-replyan. Lola, ako ba talagang masama at walang utang na loob dahil hindi ko binigay ang gusto ni Daddy? Tila bata niyang tanong. Tinitigan ni Elsa ang apo niya. Kinakausap ka niya? Ano bang sinabi niya sa'yo? Tanong ni Elsa. Iniwas ni Lian ang paningin niya. Ayaw niya sanang sabihin sa lola niya ang nangyari sa kanya nitong mga nakalipas na araw para hindi ito mag-alala. Pero pakiramdam niya, bibigay ang katawan niya kapag inipon niyang lahat ng nararamdaman niya. Pinuntahan ako ni Lola Marta nung mga nakaraang linggo pa. Nakikiusap na baka pwede kong kausapin si Santino para pahiraman sila ng pera. Hindi ko sila pinagbigyan, Lola, dahil kalahating bilyon pang nakuha nila kay Santino nang hindi ko alam. Pinuntahan din ako ni Daddy para makiusap na baka pwede namin silang pahiramin dahil lubog na siya sa utang. Hindi ko alam kung saan niya dinala yung pera pero hindi ko kinausap si Santino para pahiraman sila. Lola, nahihiya naman ako kay Santino, lalo na't malaking pera nang nakuha nila sa daddy sa kanya. Alam ko namang pinaghihirapan din ni Santino lahat ng meron siya ngayon. Ayaw ko namang gamitin nila daddy ang pangalan ko para lang ibigay ni Santino ang gusto nila. Nitong nakaraang linggo, pinuntahan din ako ni Trixie. Sinabi niyang kalagayan ni daddy. Pakiramdam ko may punto rin siya. Minsan lang namang nakiusap sa akin si Daddy pero hindi ko pa siya pinagbigyan. Pakiramdam ko ang sama-sama kong anak. Tama naman yung sinabi ni Trixie. Kung wala talagang pakialam sa akin si Daddy, hindi niya sana ako hahanapin. Mahabang pagkakwento ni Lian. Tipid namang ngumiti si Elsa sa apo niya. Gusto niya sanang payapang isip ni Lian dahil sa pagbubuntis nito pero mukhang hindi yun mangyayari dahil idinadawit din siya sa problema ng mga lasero. Kung may sarili kang pera, alam ko namang pagbibigyan mo ang daddy mo. Dahil hindi mo siya matitiis pero dahil pera ng asawa mong hihiramin nila, alam kong nahihiya ka rin sa kanya. Kilala kita apo, alam kong pahihiram mo sila ng daddy mo kung sapat lang ang pera mo. Hindi ka nagdadamot sa kanila, sadyang wala ka lang sariling pera para ipahiram sa kanila. Ipaunawa mo yun sa kanila kung sakali mang ikaw pa rin ang madamot sa paningin nila. Wala na sayong mali. Napabuntong hininga si Lian. Akala niya kaya niya ng sarili niya pero sa mga ganitong sitwasyon, kailangan pa rin pala niya ang lola niya. Nababawasan ng bigat sa dibdib niya sa mga sinasabi ng lola niya. Ipapaunawa talaga nito na hindi siyang nagkamali. Gusto ko sanang bisitahin si Daddy pero natatakot ako na baka mauwi sa hindi pagkakaunawaan ng pag-uusap namin. Ayaw ko namang ipahamak ang mga anak ko dahil kapag may nangyari sa kanila, habang buhay akong hahabulin ng konsensya. Nginitian ni Elsa ang apo niya. Hinila ni Elsa ang upuan para makalapit kay Lian. Hinawakan ni Elsa ang mga kamay ng apo niya. Sa kanya ito hinaplos. Sarili mo munang isipin mo ngayon, lalo na't maselan kang magbuntis. Alam kong hindi mo kakayanin. Oras na nawala sila sa inyo. Don't stress yourself, apo. Tandaan mo, hindi ka binibigyan ng stress at problema ng magkapatid na Villafuerte. Inaalagaan ka nila, kaya alagaan mo rin ang sarili mo. Nakangiting wika ni Elsa. Ngumiti naman si Lian saka siya tumango. Samantala namang nakauwi na si Warren sa bahay nila. May bandage pa rin sa tagiliran niya dahil ito ang may tama. Dahan-dahan siyang naupo sa sofa. Kitang-kita naman ng stress sa mukha ni Emilia dahil sa nangyayari sa pamilya nila. Hindi mo ba nakausap si Lian? Bakit hindi mo ulit subukan na kausapin siya? Baka sakaling kausapin niyang asawa niya. Wika ni Emilia.
Nakatulala namang nakatingin sa kawalan si Warren. Paano niya harapin ang anak niya kung nataasan niya ito ng boses nung huli nilang pag-uusap? Nasaktan niya rin ito, kahit na alam niyang buntis ang anak niya. Tama si Emilia, subukan mo pang kausapin si Lian. Sabihin mong babayaran naman natin sila kapag nakabawi-bawi na tayo ulit. Sa susunod kasi ayusin mo ng buhay mo. Paano ka ba nabaon sa mga utang? Ginastos mo bang lahat sa sugal? Galit pa yung wika ni Marta sa anak niya. Karma ko na siguro to sa lahat na nagawa kong kasalanan sa mga taong malapit sa akin. Lalong-lalo na sa'yo, Emilia. Hindi ko naman masisilian kung hindi niya ako gustong tulungan. Financial lang ang naibigay ko sa kanya, pero kahit kailan hindi ko pinaramdam sa kanyang pagiging ama ko. Hindi ko siya nasuportahan emotionally. Simula na mag-aral siya, kahit kailan hindi ako matan sa mga school activities niya. Sa mga meeting at sa mga achievement niya. Pinaubaya ko siya sa Lola Elsa. Dahil yun ang alam kong tama para sa pamilyang ito. Aniya, pinagsisihan ng mga palyadong desisyon niya. Huwag ka nga magdrama. Saan mo ba talaga idinalang mga pera? Bakit pati pera ng kumpanya pinakialaman mo? Hindi ka ba talaga nag-iisip ha, Warren? Ang sakit sa ulo ng mga ginawa mo. Na-stress sa saad ni Marta. Naupo si Marta saka siya hinilot ang sentido niya. Hindi niya na alam kung anong dapat gawin para makabangon ulit sila. Seryosong tinignan ni Marta ang anak niya. Sabihin mo nga sa akin, hindi mo sinugal ng bahay na to dahil kung oo, itatakwil na talaga kita bilang anak ko. May diin niyang wika. Umiling naman si Warren kay nakahinga ng maluwag si Marta. Hindi ko naman yun gagawin. Kung ganon, saan mo nga dinala ang pera? Sa sugal mo ba talaga dinala ang lahat? Tanong na rin ni Emilia. Sumubok akong magsugal pero alam kong limitasyon. Hindi ko naubos sa pagsusugal ang pera dahil hindi naman ako magsusugal ng ganong kalaking pera. Sagot ni Warren. Kung ganon, saan mo nga dinala? Halos masiraan ng ulo si Marta. Dahil siya anak niya. Nag-invest ako sa isang crypto company. Hindi na nagpakita yung partner ko doon, yung mga taong nag-invest sa crypto company na yon. Akong hinahabol nila. Wika niya. Ayaw niya sanang sabihin sa pamilya niya dahil alam niyang magbibigay lang yun ng takot sa kanila. Pero kailangan niyang maintindihan din siya ng mga ito.